Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 311 hanggang Kabanata 320. Kabanata 311. Umatras. Nang makita si Yehan na papalapit, nanatiling walang pagbabago ang mga mata ng Black Widow, at magaan niyang sinabi. Pagkatapos, ang walang pakialam na babae na nakikipaglaban kina Shaben at Jolai at ang monghe ay isa-isang sumakay sa bangkang kahoy, pinuprotektahan ang Black Widow. Nang makita ito, wala nang nagawa si Yehan kundi ang tumigil, dahil ang dalawang master sa tabi ng Black Widow ay hindi niya kayang harapin. Sina Shaben at Jolai ay lumapit din at tumayo sa tabi ni Yehan, at silang tatlo ay tumingin sa kanya ng malamig na mga mata. Black Widow. Bata ka, mukhang napapababa mo ako ng konti. Kahit si Merong Tian ay naapi mo. Sa Jiangsu at Zhejiang, magkikita ulit tayo. Huwag kang mag-alala. Nakangiti ng kaakit-akit ang Black Widow kay Yehan, at pagkatapos ay kumaway siya. Sa isang alon, ang bangkang kahoy ay umalis ng mag-isa. Sa Jiangsu at Zhejiang, paparusahan kita, Chanzhen. Pumalamig ang puso ni Yehan. Kailangan niyang alisin ang mapanganib na babaeng ito, ang Black Widow. Ang babaeng ito ay walang moralidad, at napaka-scheming niya. Dumating siya ngayon, tila taos pusong nag-aanyaya kay Yehan na makipag-usap, ngunit sa katunayan, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mahuli si Yehan. Ito ang unang plano ng Black Widow pagkatapos nilang dumating sa Jiangsu at Zhejiang. Ang mga labi ng handhold, na naghahari sa silangang China, ay maaaring magparamdam pa nga sa mga misteryosong master sa likod ni Yehan na gamitin ang kanilang mga armas. Nakakaawa, maganda ang plano, ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, mula sa puntong ito, makikita rin kung gaano kakilakilabot ang Black Widow. Sa mga tuntunin ng taktika, ito ang unang pagkakataon na nakaharap si Yehan sa isang kalaban. Ang labanan sa Westlake, mula sa kompetisyon ni Yehan at Merong Tian sa simula, hanggang sa Chanzhen Association sa huli, ay may malawak na epekto. Bukod dito, ang mga kilalang tao na nanunood ng laban ngayon ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo, at maaaring hindi magtagal ay ikakalat ito sa buong timog. Ang mga pagliko sa Westlake, sino ang nagwagi? Pag-uusapan, wala talagang nagwagi. Ang Black Widow ay hindi nanalo dahil nabigo ang kanyang plano. Hindi rin nanalo si Yehan dahil nasugatan siya, at hindi ito menor de edad na pinsala. Tungkol naman sa talunan, si Merong Chando lang ang maaaring maging talunan. Ngayon sa Westlake, siya ay naging isang kompletong talunan. Natalo siya kay Yehan sa mga tuntunin ng puwersa, kaya sa huli ay kailangan niyang umatras sa ilalim ng proteksyon ni Merong Wei. Kapatid na Joe, tawagan mo si Old Sun at hilingin sa kanya na pumunta sa Jiangsu at Zhejiang. Pagbalik sa villa, matapos sabihin ito ni Yehan, nag-isa siyang nagamot sa kanyang mga sugat sa silid. Ang kanyang mga sugat ay lahat sanhi ni Merong Tian. May 8 nakakatakot na sugat, lahat ay sugat ng espada, at kinuha niya ang instant burst. After that ay mayroon ding mga epekto, na nag-ubos ng aura sa kanyang katawan. 3 araw pa bago makabawi si Yehan sa kanyang rurok. Ito ay pangunahin dahil ang aura sa katawan ni Yehan ay may malakas na epekto sa pag-aayos, kung ibang tao, hindi niya kailangang isipin ito sa loob ng 3 araw. Naging isang bagay na ito. Naisip ng Black Widow ang batang mukha ni Yehan, at isang pagpatay ang kumislap sa kanyang nakangiting mukha. Ginang, kailan tayo kikilos? Tumingin ang unang hari sa langit sa Black Widow at nagtanong. Ngayon na dumating na ang mga master ng Chanzhen Society, oras na para kumilos sila upang sirain ang Bloody Handhold. Tumingin sa kanya ang Black Widow, at magaan niyang sinabi. Ang ating kalaban ngayon ay hindi na ang Bloody Handhold, halos nawala na ang lahat ng malalakas na sundalo ng Bloody Handhold, at ang natitirang pangatlong general ay wala nang dapat ikabahala, kailangan nating harapin ngayon. Ang taong pinag-uusapan ay si Yehan, at isang pangkat ng mga master ang lumitaw sa ilalim ng kanyang utos. Sa makatuwid, dapat nating alisin siya sa lalong madaling panahon at hindi dapat bigyan siya ng anumang pagkakataon na magtipon ng lakas. Dapat nating pretuhin siya ng mas maingat kaysa dati. Huwag kumilos sa loob ng ilang araw, kailangan kong mag-isip ng isang perpektong plano upang tuluyang mapuksa siya. 3 araw ang lumipas, lumabas si Yehan sa silid.
Ang kanyang mga sugat ay lahat ay gumaling, at pagkatapos ng pinsalang ito, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay umunlad ng isang hakbang, at maaari na niyang subukang atakehin ang Ren Meridian. Sa panahong ito, nagmamadali ring dumating si Sun Bumi mula sa Shanghai City. Wala nang nagawa si Yehan kundi ang palayasin si Sun Bumi mula sa Shanghai City. Orihinal na, gusto niyang sirain ang Chanson Society kaagad pagkatapos ng laban kay Merong Chando, ngunit masyadong mabilis ang pagkilos ng Black Widow. Sa oras na iyon, dumating siya sa Jiangsu at Zhejiang kasama ang mga eksperto. Dahil dinala ng Black Widow ang mga eksperto, wala nang nagawa si Yehan kundi ang ilipat si Sun Bumiay. Xiao Han, narinig kong dumating din ang Nobuda sa Jiangsu at Zhejiang. Tumingin si Sun Bumiay kay Yehan at nagtanong. Tumango si Yehan. Ang lakas ni Fufu ay mas malakas pa kaysa sa unang hari sa langit. Kahit na makipaglaban siya sa kanya gamit ang lakas ni Siliben, maaari lamang siyang magulo. Ang taong ito ay isang kakilakilabot na kaaway. Sabi ni Yehan, kahit na malakas ang Furry Buddha, hindi natin layunin na patayin siya, kundi ang palayasin sila sa silangang China. Siyempre, kung may pagkakataon, dapat nating panatilihin ang mapanganib na babaeng ito, ang Black Widow, at panatilihin ito. Mas mapanganib siya kaysa sa pagpapanatili ng Nobuda. Kumunot ang noo ni Hiaozong at sinabi, sa ating kasalukuyang lakas, natatakot akong magiging mahirap na palayasin ang Chanson Society sa silangang China, ang Nobuda, ang unang hari at ang pangalawang hari, kasama ang personal na bantay ng Black Widow na babae, mayroon silang 4 na malalakas na master, hindi na banggitin ang mga nasa ilalim nila. Siyempre, hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Sabi ni Yehan, pero mayroon pa rin tayong kaalyado. Kung ay dadagdag natin sila, sa tingin ko kaya nating palayasin ang Chanson Society sa silangang China. Kaalyado. Naguluhan ang 5 leader sa sinabi ni Yehan. Mayroon ba silang mga kaalyado sa Jiangsu at Zhejiang? Xiao Han, ang pinag-uusapan mo ba ay ang Bloodhound Hall? Naunawaan ni Sun Bumiay. Tama iyan. Tumango si Yehan at sinabi, sa lakas na ipinakita natin ngayon. Tiyak na ilalagay tayo ng Black Widow bilang pinakamalakas na kaaway sa silangang China. At ang kanyang focus ay dapat na sa atin sa susunod, ngunit kahit na ang Chanson ay kung tayo ay masisira, hindi magtatapos ng maayos ang Bloody Hand Hall sa huli, sa tingin ko naiintindihan ng puting mukha na pangkalahatang commander ang dahilan kung bakit patay ang mga labi at malamig ang mga ngipin, kaya makipag-ugnayan sa akin gamit ang puting mukha na pangkalahatang commander, gusto kong makipagkita sa kanya ng mag-isa. Sige, aayusin natin ang bagay na ito. Pumayag ang 5 leader. Maaaring dahil dumating ang Black Widow sa Jiangsu at Zhejiang kasama ang galit na Buddha King Kong at nagulat ang puting mukha na pangkalahatang commander. Iminungkahi ni Yehan na magkita, ngunit hindi siya tumanggi, ngunit ang kondisyon ng pagpupulong ay si Yehan lang ang maaaring pumunta doon, at ang lugar ng pagpupulong ay inayos niya. Nakita na ni Yehan ang duwag na karakter ng puting mukha na pangkalahatang commander, kaya hindi siya tumanggi, at nag-isa siyang nagpunta sa lugar ng pagpupulong. Ang lugar ng pagpupulong ay hindi sa Hangzhou, kundi sa Zhuzhou. Nang makarating si Yehan sa lugar ng pagpupulong sa Zhuzhou, napagtanto niyang ito ay isang lumang bakuran. Mukhang sira-sira sa labas, ngunit ang loob ay medyo elegante na pinalamutian ng mga bulaklak at halaman. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang ng sarili. Kabanata 312. Napakaganda ng lugar ng pangkalahatang commander, mayroon palang ganitong lugar para sa pangangalaga ng kalusugan sa Zhuzhou. Sa looban, magkaharap na nakaupo sina Yehan at Bai Mian pangkalahatang commander, at si Yingshan, ang pangatlong general, ay nakatayo sa likod ng Bai Mian pangkalahatang commander, nakatitig kay Yehan ng walang anumang salita, hindi itinatago ang puot sa kanyang mga mata. Matapos ihanda ng Bai Mian pangkalahatang commander ang tsaa, sinabi niya, kahit na maganda ang lugar na ito, masyadong maraming mga tulisan mula sa labas, at pinagmamasdan nila ang aking lugar. Mahirap sabihin kung kaya kong palayasin ang mga tulisan at panatilihin ito rito. Maingat nang umiti si Yehan, at hindi pinansin na tatawagan siya ng Bai Mian pangkalahatang commander at Chanson ng mga tulisan, nakangiting sinabi niya, dahil alam ng pangkalahatang commander na masyadong maraming mga tulisan, bakit hindi baguhin ang depensa upang umatake at palayasin ang mga tulisan? Yehan? Napakatalas mo. Naglakas loob kang pumunta rito ng mag-isa, hindi ka ba natatakot na maglalagay ako ng bitag dito at papatayin ka? Tumingin ang Bai Mian pangkalahatang commander kay Yehan at umismid, nakangiting sinabi ni Yehan, kung natatakot ako, hindi ako pupunta ng mag-isa. Siyempre, dumating ako rito ngayon ng may katapatan.
Depende kung may katapatan ng pangkalahatang commander na makipag-usap sa akin. Walang pakialam na sinabi ng Baimian pangkalahatang commander, alam ko kung sino ka, tayo ay mga matatalinong tao na hindi nagsasalita ng madilim na mga salita, ano ang dahilan ng pagkikita mo sa akin? Bilasan mo at umalis ka sa zoo show pagkatapos nating mag-usap. Ngumiti si Yehan, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at uminom ng isang lagok, at pagkatapos ay sinabi, tiyak na alam na ng pangkalahatang commander na dinala ng Black Widow ang Nufo King Kong sa Jiangsu at Zhejiang, tama ba? At ano kung alam ko? Hehe, kaya nga napunta ako rito para makita ang pangkalahatang commander. Mahinang nakangiting sinabi ni Yehan, ngayon na dinala ng Black Widow ang isang malakas na hukbo sa Jiangsu at Zhejiang, dapat alam ng pangkalahatang commander na determinado silang manalo sa silangang China. Sa kanila, ako ay isa rin sa kanila. Totoo rin ito sa susyutang, kung gusto nating palayasin ang lobo na ito sa silangang China, wala sa ating dalawang pamilya ang makakagawa nito ng mag-isa, kaya narito ako ngayon upang makipagtulungan sa pangkalahatang commander. Ano sa tingin mo, pangkalahatang commander? Pakikipagtulungan. Malakas na tumawa ang Baimian pangkalahatang commander at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at ngumiti. Yehan, nagbibiro ka ba? Huwag mong kalimutan na ako, Zushutang, ay may sumpa na alitan sa iyo. Makikipagtulungan ka ba sa akin? Iyon ay nasa nakaraan na, at iyon ay isang panloob na bagay sa silangang China. Sabi ni Yehan, sabi nga, hindi maaaring magkasya ang dalawang tigre sa isang bundok, at ang silangang China ay mayroon kang Bloodhound Hall, kaya natural na hindi mo ako matatanggap. Para mabuhay, magiging karibal lang tayo. Ngunit ngayon ay iba na, mayroon tayong karaniwang kaaway, at dapat alam ng pangkalahatang commander kung ano ang gagawin ng Chanzen sa susunod, at ang malamig na mga labi at ngipin ay hindi maganda para sa ating dalawa. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng balat mula sa isang tigre. Umimik ang Baimian pangkalahatang commander, kung palalayasin mo ang Chanzen Society, natatakot akong dapat mong iunat ang iyong mga kuko patungo sa aking Bloody Hand Hall, tama ba? Hehe, naiintindihan na magkaroon ng ganoong mga saloobin ang pangkalahatang commander, ngunit hindi ko alam kung alin sa tingin ng pangkalahatang commander ang mas nagbabanta sa Bloody Hand Hall, ako o Chanzen. Mahinang nakangiting sinabi ni Yehan. Nang marinig ito, tumahimik ang Baimian pangkalahatang commander. Sa mga tuntunin ng lakas, natural na mas nagbabanta ang Chanzen sa susyutang. Nagpatuloy si Yehan, hindi ko alam kung naisip na ito ng pangkalahatang commander. Kung hindi ko talaga malabanan ang Chanzen Society, maaari akong umatras sa Shanghai City. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob ang mga kuko ng Chanzen Society na umabot sa Shanghai City. Dapat mong malaman na ito ang aking kampo, at dapat ding hulaan ng pangkalahatang commander na may isang master na nakatayo sa likod ko, kaya hindi maglalakas loob ang Chanzen na ilagay ang kanyang kamay sa Shanghai City. Kung umalis ako sa Jiangsu at Zhejiang, sino ang haharapin ng Chanzen sa susunod? Tinitingnan ng Baimian pangkalahatang commander na tahimik pa rin, nagpatuloy si Yehan, dumaan ako rito upang makipagtulungan sa pangkalahatang commander ngayon dahil ayaw kong mahulog ang silangang China sa kamay ng Chansunyoy. Isaalang-alang ang aking panukala, hindi ito magiging isang kawalan para sa Bloodhound Hall. Malamig na umismid ang Baimian pangkalahatang commander, tumingin siya kay Yehan at sinabi, hindi ko itinatanggi na ang sinabi mo ay napakamakatuwiran, ngunit kung gusto mo akong makipagtulungan sa iyo, paano ko paniniwalaan na matapos palayasin ang susyutang, hindi ka magbabalik at bubulihan ako, dapat mong malaman na sa aking kasalukuyang lakas, kung gusto mo akong harapin, hindi ko mapipigilan. Huwag kang mag-alala, pangkalahatang commander. Nakangiting sinabi ni Yehan, kung sisirain mo ang iyong Bloodhound Hall ngayon, hindi ako makikinabang sa lahat, hindi bababa sa iyong pag-iral ay magpapakaba sa mga gustong umabot sa silangang China, lalo na ang Huadong at ako, Yehan, kapag umiiral ang ating dalawang pamilya, ang sinumang gustong makialam ay kailangang mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan. Kahit na ganoon, paano mo ako paniniwalain na dumating ka rito ng may katapatan? Hindi bababasa, dapat kang magpakita ng ilang katapatan. Kung gayon, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipakita ng pangkalahatang commander na katapatan. Palayain mo ang Young Hall Master, at makikipagtulungan ako sa iyo, kung hindi, hindi na tayo mag-uusap. Sinabi ng Baimian pangkalahatang commander na talagang natukso siyang makipagtulungan kay Yehan at harapin ang Chanzen Society ng magkasama, ngunit talagang ayaw niyang sumang-ayon kay Yehan ng ganito. Ngumiti lang si Yehan sa agresibong kahilingan ng Baimian pangkalahatang commander, at pagkatapos ay sinabi, oo, maaari ko siyang tawagan at palayain ngayon.
Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Yehan ang kanyang cellphone at tinawagan ang Shanghai City. Ang pagpapalaya kay Jiang Xiaofeng ay hindi malaking bagay para kay Yehan. Sa ngayon, walang silbi si Jiang Xiaofeng dahil wala talagang pakialam si Jiang Yutang sa kanyang buhay o kamatayan. Ilang sandali lang matapos ang tawag, tumunog ang telepono ng Baimian Pangkalahatang Commander, at matapos makipag-ugnayan, nagsabi ng ilang salita ang Baimian Pangkalahatang Commander bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos nito, tumingin ang Baimian Pangkalahatang Commander kay Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at sinabi, dahil dumating ka rito ng may katapatan, nais kong maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Matapos makipagnegosasyon sa White Mian Army, umalis si Yehan sa Zusho upang makipagtulungan sa White Mian Army. Sa katunayan, nang una siyang dumating sa Jiangsu at Zhejiang, mayroon ng ideya si Yehan, ngunit hindi pa ito ang tamang oras, at ang Bloody Handhole ang sigla ay hindi pa nawala, at ang Sushutang ay nawala na halos lahat. Ang unang general at ang pangalawang general ay namatay ng isa-isa, at kahit na ang Chansen Society ay nawalan din ng isang grupo. Ngayon na nakikipagtulungan siya sa Bloody Handhole, hindi nag-aalala si Yehan na ang Bloody Handhole ay magiging banta sa kanya, hindi rin siya nag-aalala na ang Chansen ay makakagawa nito. Sa kasalukuyang kapangyarihan sa kanyang kamay at ang kapangyarihan ng Bloody Handhole, kung ang Black Widow ay hindi darating sa ilalim ng mga pangyayari sa Jiangsu at Zhejiang, sapat na ito upang lubos na mapanatili ang unang hari at ang pangalawang hari sa Jiangsu at Zhejiang, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay masyadong maaga ang pagdating ng Black Widow. Siyempre, kahit na ang pagdating ng Black Widow ay nagdulot kay Yehan na lumihis mula sa kanyang mga paunang pagpapalagay, hindi mahalaga, maaari pa rin niyang palayasin ang Chansen Society sa Jiangsu at Zhejiang, at kung maganda ang takbo, maaari pa rin siyang kumita ng pera. Sabi nga, ang mga sundalo ay mahal at mabilis, at upang maiwasan ang pagiging maramihan ng mga pangarap sa gabi, pagkatapos makipagnegosasyon sa White-Faced Army Division, ang Sushutang na ginamit bilang pain ay nagsimulang umatake sa Wenhai City, at ang pangatlong general na si Ying Shan ay humantong sa 200 miyembro ng Disha Group upang patayin ang Chansen ay magiging kuta. Siyempre, hindi ito tunay na pag-atake, kundi isang panlilin lang. Sa labas ng kuta ng Chansen Society, sa sandaling ito, 3 o 4 na daang tao ang naglalaban, at ang pangatlong general ay parang isang mabangis na tigre, at ang mga taong pumatay sa Chansen Society ay walang lakas na lumaban. Tanga, paano naglakas loob ang grupong ito ng mga labi ng Bloody Hands na pumunta sa pinto, papatayin ko sila. Nang makita ng susunod na araw ang pangatlong general na si Ying Shan na pumapatay sa kanyang mga tao na parang isang lobo na pumasok sa isang kawen ng tupa, nagalit siya at direktang pumatay patungo sa pangatlong general. Kabanata 313. Nang makita ito, kumunot ang noo ng Black Widow, at sinabi, Qin Tianwang, sumama ka rin, hindi maganda ang mga taong pumupunta sa Hall of Bloody Hands, kaya mag-ingat ka, baka may iba pang plano sila. Opo, Ginang. Matapos sumagot ang hari ng unang araw, sumunod din siya sa hari ng pangalawang araw at pinatay ang pangatlong general na si Ying Shan. Nang makita ang eksena na ito, si Ying Shan, na nakikipaglaban, ay umismid, Disha Group, umatras. Pagkatapos ng lahat, tumakbo siya patungo sa malayo habang kumikislap, at umatras din ang mga tao ng Disha Group habang nakikipaglaban, nagmamadaling tumakas na parang isang natalo na general, na parang ang hitsura ng unang hari at ang pangalawang hari ay nagpatakot sa kanila hanggang sa mamatay. Parehong lakas ng loob. Patayin sila, huwag mag-iwan ng kahit isa. Sabay-sabay na nag-utos ang hari ng unang langit at ang hari ng pangalawang araw. Agad, sa ilalim ng kanilang pamumuno, hinabol at pinatay ng mga tao mula sa Chansen Society ang mga tao mula sa Disha Group. Ang grupong ito ng mga labi ay nalutas, natural silang handa. May mali. Nang makita ang Disha Group na nagmamadaling tumakas, kumunot ang noo ng Black Widow. Hindi lihim na siya ay dumating sa Jiangsu at Zhejiang kasama ang Nufo King Kong. Dapat alam ito ng White-Faced Military Division. May mga taong naglakas loob na umatake sa kuta ng Chansen Society, tiyak na may mali. Nufo, pumunta ka at tingnan mo rin. Desidido nang sinabi ng Black Widow. Ginang, ang iyong kaligtasan. Hawak ni Nubuda ang mga kwinta sa kanyang kamay, nag-aalangan na magsalita. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako kung kasama ko siya. Tandaan, pumunta ka at bumalik ka agad. Kung magbago ang mga bagay, dapat kang umatras sa oras. Ang Bloody Hand Church ay dumating ng biglaan at kakaiba ngayong gabi. Suriin mo para sa akin. Ano ang nangyayari?
Kalmado nang sinabi ng Black Widow, alam niyang sa kasalukuyang lakas ng susutang, wala silang lakas ng loob na hamanin siya, ngunit ang biglaang pag-atake at pag-urong ngayong gabi, tiyak na may problema, ngunit natatakot ang Black Widow na masira kahit nasa labas ng kanyang ulo, nagtulungan sina Yehan at Susutang. Batay sa mga sama ng loob at puot sa pagitan ni Yehan at Susutang, sila ay magkaaway na at imposible silang makipagtulungan. Ngunit nakalimutan ng Black Widow ang isang bagay, determinado siyang manalo sa huwadong, kung ito ay upang sirain si Yehan o Susutang, sa kanila wala silang anumang pakinabang. Dahil mayroon silang karaniwang mga kaaway at interes, bakit imposibleng magkasama sina Yehan at Susutang? Gamitin ang isa't isa. Ito ang hindi naisip ng Black Widow. Siyempre, ang dahilan kung bakit hindi ito naisip ng Black Widow ay dahil nang una nang dumating si Yehan sa Jiangsu at Zhejiang, nagbigay siya sa Chansunyuy at Susutang ng isang karaniwang ilusyon, iniisip na siya ay dumating. Dumating ako sa Jiangsu at Zhejiang para harapin ang Susutang. Bukod dito, nagtatrabaho nga si Yehan patungo sa aspektong ito. Ang pangalawang general ay namatay sa kanyang mga kamay, ngunit sinisi niya ang unang hari sa langit at nagdulot ng pagkamatay ng unang general. Ang mga ito, sa huli, sa katunayan, lahat ito ay dahil kay Yehan. Sa sobrang puot na iyon, paano makikipagtulungan ang Susutang kay Yehan? Siyempre, mali ang Black Widow, kaya tiyak na mabibigo siya nang dumating siya sa Jiangsu at Zhejiang. Sa isang sira-sirang kalye, hinabol ng unang hari at ang pangalawang hari ang pangatlong general na si Yingshan at dumating dito. Walang tao sa paligid ng kalye, at ang lugar na ito ay kabilang sa zone ng paglipat at pag-unlad. Gayunpaman, pagdating dito, hindi inaasahan, huminto ang pangatlong general na si Yingshan, at lahat ng miyembro ng Desha Group ay nakatayo sa likod niya, nakatingin sa unang hari at ang pangalawang hari. Yingshan? Huwag mong isipin na umalis ka ngayong gabi, patayin mo sila para sa akin. Hindi masyadong nagsalita ang hari ng unang araw, pagkatapos ng isang malamig na pag-ismid, pinatay niya ang pangatlong general ng sabay-sabay sa hari ng pangalawang araw na si Yingshan. Talaga, sino ang mananalo ngayong gabi, hari ng unang langit, masyadong maaga kang nagsalita. Bigla, nang pinapatay ng unang hari sa langit at ng iba pa ang pangatlong general, si Yingshan, ang panunuyan ng boses ay lumabas sa madilim na kalangitan sa gabi, at pagkatapos, sina Yehan, Shaben, Sun Bumi, Zhou Lai, at 5 ang unang dalawang leader ay nagpakita ng sabay-sabay. Siyempre, dinala rin ng 5 leader ang kanilang mga sariling piling puwersa. Kahit na hindi sila kasing ganda ng mga nasa Desha Group at Chansen Society, hindi bababa sa mayroon silang bentahe sa bilang. Hindi, nalinlang ako. Nang makita si Yehan na nagpakita kasama ang isang master, ang kaisipang ito ay kumislap sa isipan ng unang hari at ang pangalawang hari, at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, ngunit huli na para umatras, dahil sina Sun Bumi, Zhou Lai at ang pangatlong general ay nakapalibot sa kanila ng sabay-sabay. 3 laban sa 2, kahit natitingnan mo ito, ang hari ng unang araw at ang hari ng pangalawang araw ay walang pagkakataong manalo, hindi nabanggitin na mayroon pa ring isang malakas na master na tulad ni Shaben na hindi pa gumagalaw. Shaben, sumama ka rin, siguraduhin na makuha mo ang unang hari at ang pangalawang hari sa pinakamaikling panahon. Tumingin si Yehan sa kalangitan sa gabi, at kung ang galit na Buddha ay hindi lumitaw, hindi na kailangang sumama si Shaben. Ang unang hari sa langit at ang pangalawang hari sa langit ay hindi makakahawak ng matagal. Tumango si Siliben, dala ang Yanyo knife, tumalon siya at pinatay ang hari ng pangalawang araw. 4 laban sa 2, kung ang galit na Buddha ay hindi lumitaw, tiyak na walang labasan ang hari ng unang araw at ang hari ng pangalawang araw ngayong gabi. Hindi rin nag-idle si Yehan, tumalon siya mula sa mataas na pader na may tuwid na katawan, at ang Longquan sword ay nagningning ng nakakatakot na malamig na ilaw sa madilim na gabi. Sa kanyang lakas, hindi siya mapipigilan ng mga tao ng Chansen Society, ito ay ganap na isang solong pagpatay sa isang pagbagsak, at kasama ang Desha Group, ang mga taong ito ay hindi na kailangang umalis ngayong gabi. Ang labanan sa mga kalye at eskinita ay mabilis na naging mabangis. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng Desha Group at ng mga taong dinala ng 5 leader, nagtamo ng malaking pinsala ang mga tao ng Chansen Society, hindi nabanggitin ang master na si Yehan na nagmamasaker sa kanila. Dugo at bangkay saan man. Unti-unting natalo ang hari ng unang araw at ang hari ng pangalawang araw, 2 laban sa 4, paano nila mapaglalabanan ang 4 na si Shaben, at sa pinagsamang pagsisikap ni na Shaben at Zhou Lai, ang hari ng pangalawang araw ay nahulog sa isang desperadong sitwasyon.
Sa panahon ng krisis, sa tuwing lumalaban siya sa pagkilos ni Shaben, sumusuka siya ng isang bibig ng dugo at mayroon ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Maaaring hindi siya mabuhay ngayong gabi. Hindi rin madali ang sitwasyon ng unang hari sa langit. Sa pinagsamang pagsisikap ni na Sun Bumi at ng pangatlong general na si Ying Shan, patuloy na umatras ang unang hari sa langit. Kung magpapatuloy ito, magiging isang bagay lang ng oras bago siya mabaygo. Napakatalas mo. Sa oras na ito, isang nakakatakot na tunog na parang galit ng Buddha ang nagmula sa kalangitan sa gabi. Ito ang teknik ng leon ng Budismo. Ang mga taong may mahinang lakas ay halos samuka ng dugo mula sa tunog. Dumating ang tunog na lumilipad, at higit sa 100 ng mga kwintas ng Budismo ay umatake kay Shaben at sa iba pa, ang pagkamatay ay napakakatakot. Uungal. Nang makita ang hitsura ng galit na Buddha, tinalikuran ni Shaben ang hari ng pangalawang araw. At ang Crescent Moon Saber sa kanyang kamay ay nagwalas ng nakakatakot na puwersa. Hinarang ang lahat ng mga nakatagong armas na dumating, ngunit hinarang ang pag-atake ng galit na Buddha. Si Silly Ben ay umatras din ng ilang hakbang, talagang gusto makipagkompetensya. Ang kasalukuyang Shaben ay hindi kalaban ng Nubuda, ngunit hindi problema na magulo ang Nubuda gamit ang lakas ni Shaben, hanggat nalutas ni na Jolai at ng iba pa ang kalaban, at pagkatapos ay harapin ang Nubuda ng magkasama. Buddha, kahit na malakas ang galit na Buddha, hindi niya mababaligtad ang sitwasyon. Ang hitsura ng galit na Buddha ay hindi nagulat kay Yehan, ngunit nakakaawa para kay Yehan na ang walang pakialam na babae na sumunod sa Black Widow ay hindi dumating. Kung dumating din siya, at walang nagbabantay sa Black Widow, maaari siyang direktang pumunta sa kuta ng Chanson Society. Patayin ang babaeng iyon. Kabanata 314. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi tumatakbo ayon sa ideya ni Yehan, ngayon ay hindi ang oras upang masuri ang mga isyong ito. Lumitaw na ang galit na Buddha, at ang mga master sa kanilang panig ay dapat lutesin ang unang hari at ang pangalawang hari sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay harapin silang magkasama. Galit na Buddha. Sa isang pagsipol, hinawakan ni Yehan ang Longquan sa kanyang kamay, at direktang tumakbo patungo sa pangalawang hari sa langit. Ngayon ay naglalaban ng mag-isa sina Jolai at ang pangalawang hari sa langit. Kahit na ang pangalawang hari sa langit ay mabibigo sa kalaunan, ayaw ni Yehan na mabuhay siya ng isa pang minuto. Sa kalangitan sa gabi, namulaklak ang malamig na ilaw na kabilang sa espada. Ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya sa sandaling gumawa siya ng isang pagkilos. Ginamit niya ang Dazizai swordsmanship at ang Yin Yang Liangyi swordsmanship ng sunod-sunod. Umiwas siya sa pag-iwas, ngunit paano siya bibigyan ng pagkakataon ni Jolai, kaya't direktang siya ay gugulo upang magkaroon ng pagkakataong umatake si Yehan. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawa, ang hari ay hindi nakaligtas sa pagkamatay sa susunod na araw. Matapos makapigil ng wala pang 1 minuto, tinusok ni Yehan ang dibdib niya ng espada. Pagkatapos ng isang sigaw, naging patay na katawan siya. Matapos patayin ng hari ng pangalawang araw, hindi nag-idle si Jolai, at direktang tumakbo patungo sa Nubuda, umaatake kasama si Shaben. Sa pagsali ni Jolai, mas nabawasan ang presyon ni Shaben. Hinarap niya ng mag-isa ang Nubuda, kahit na siya ang kapangyarihan ay napakalakas na halos hindi ko ito mapaglabanan. Bastardo! Galit ang galit na Buddha, ang kanyang isang kamay na Buddhist palm ay napaka-dominant, at ang kanyang nakakatakot na aura ay nagparamdam sa kanya na parang isang galit na King Kong, na lubhang nakakatakot. Sina Shaben at Jolai ay halos nakapagpigil sa kanya, ngunit hindi nila siya kayang labanan. Nagdudulot siya ng panganib. Nang makita ito, sumama na lang si Yehan sa labanan laban sa No. Isang Heavenly King. Upang harapin ang Nufo, naisip niyang wala pa siyang kakayahan, at ang pagsali ay walang silbi. Kumpara sa kanya, mas madaling harapin ang No. Isang Heavenly King, pataas. Yehan, ikaw na mapanlinlang na masamang tao. Nang makita si Yehan na sumali upang harapin siya, ang katawan ng unang hari sa langit ay puno ng masasamang espiritu, ngunit nahihiya rin siya, mayroon ng mga nakakatakot na sugat sa kanyang katawan. Kumpara sa iyong asawa, ang aking mga trick ay wala. Unang hari sa langit, ngayong gabi ang araw ng iyong kamatayan. Sina Yehan, Sun Bumi, at ang pangatlong general, silang tatlo ay nagsama-sama upang harapin ang unang hari sa langit. Kahit na ang unang hari sa langit sa kanyang kasagsagan ay hindi sila kayang labanan, hindi nabanggitin ang nasugatang unang hari sa langit. Ang alipin na tigre ay mapapatay lamang ng mga ito. Sa pinagsamang pagsisikap ng tatlo, ang mga sugat sa katawan ng unang hari ay nagiging mas marami, at ang kanyang wakas ngayong gabi ay nahuhulaan na.
Sa mga kalye at eskinita, sa ilalim ng pagpatay ng mga piling puwersa na pinamumunuan ng Desha Group at ang 5 leader ng Chanson Society, mayroon lamang 30 o 40 tao na natitira mula sa higit sa 100 tao, at ang tagumpay ngayong gabi ay naging malinaw. Qin Tianwang, umatras. Bigla, nang malapit ng manalo si Yehan at ng iba pa sa unang hari, isang walang pakialam na babae ang dumating upang pumatay gamit ang isang espada, at ang walang awa na ilaw ng espada ay nagwalas. Si Yehan at ang tatlo ay nag-atake ng sabay-sabay, direktang pinilit ang babae na lumipad pabalik, ang kanyang mukha ay namula, paano niya kaya talunin si Yehan at ng iba pa ng mag-isa. Gayunpaman, ang pagkaantala na ito ay nagbigay ng pagkakataong huminga sa hari ng langit sa unang araw, at tumakas siya patungo sa malayo sa kalangitan sa gabi, at sumunod sa kanya ang babae. Nang makita ang eksena na ito, nagbigay ng malakas na sigaw ang galit na Buddha at sinampal siya ng nakakatakot na palad. Napilitang umatras sina Ben at Jolai na parang bundok at umalis din siya. Si Yehan at iba pang mga eksperto ay malaya sa sandaling ito. Kung patuloy siyang mananatili, magiging masyadong mapanganib para sa kanya. Habulin. Ayaw sumuko ni Yehan tulad nito, lalo na't malubhang nasugatan ang unang hari sa langit. Kung mahahabol nila at mapatay ang unang hari sa langit, magiging malaking pagkawala ito para sa Chansunyoy. Si Yehan at iba pang mga eksperto hinabol nila hanggang sa kuta ng Chanson Society, ngunit pagdating nila rito, ang lugar ay walang laman na, at ang tatlong galit na Buddha ay nawala rin, at wala na rin ang Black Widow. Mabilis talagang tumakas, lihim na bamantong hininga si Yehan. Kahit na natalo niya ang Chansunyoy ngayong gabi at pinatay ang hari sa susunod na araw, hindi nagpakita ng anumang kagalakan si Yehan sa kanyang mukha. Sa katunayan, ang taong pinakagusto niyang patayin ay ang mapanlinlang na Black Widow, ang pagpatay sa dalawang hari sa susunod na araw ay hindi kasing halaga ng pagpatay sa kanya. Tanga na bastardo, talagang nagkaisa siya sa Bloodhound Hall, talagang napapababa ko siya. Sa isang gusali na hindi kalayuan sa kuta ng Chanson Society, makikita mo lang ang sitwasyon sa loob ng kuta. Ang mukha ng Black Widow ay lumulubog, at ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata ay kumikinang, na nagpapakita kung gaano siya kagalit sa sandaling ito. Siyempre, mayroon ding kaunting swerte, mula nang mapagtanto niya na may mali ngayong gabi at ipinadala si Nufo palabas, iniwan niya ang kuta ng Chanson Society at pumunta rito, ngunit si Nufo at ang iba pa ay hindi pa nakakabalik ng matagal, at ipinadala ng Black Widow ang kanyang mga bodyguard upang pumunta suriin ang sitwasyon, kaya't nangyari ang eksena kanina lang. Maaaring isipin na kung hindi napansin ng Black Widow na may mali at siya ay maingat sa kanyang kalikasan at agad na nagpalit ng lugar, maaaring siya ay nahulog sa kamay ni Yehan sa sandaling ito. Kung nahulog siya sa kamay ni Yehan, hindi niya iisipin na dahil siya ay isang babae, kawan siya ni Yehan at magpakita ng awa sa kanya. Sa oras na iyon, tiyak na papatayin siya ng lobo na iyon. Ginang. Ang walang pakialam na babae, ang galit na Buddha, at ang unang hari sa langit na malubhang na sugatan ay dumating sa likod ng Black Widow. Ang mga mukha ng tatlo sa kanila ay kapareho ng Black Widow, napakasama. Namatay sa labanan ang lahat ng mga tao sa ibaba, pati na ang hari ay namatay sa susunod na araw. Kung hindi dahil sa napapanahong paglitaw ng bodyguard ng Black Widow, ang hari ng unang araw ay naiwan ng kanyang buhay dito ngayong gabi. Ano ka ba, Yehan, binigyan ko na siya ng malaking importansya, pero hindi ko inaasahan na talagang napapababa ko siya sa huli. Gumamit siya ng isang pahilig na taybak at nagkaisa sa kanyang dating kalaban na si Sushutang upang harapin tayo. Ang mga mata ng Black Widow ay napakawalang pakialam, na parang nakakagat ng yelo, nabigo siya sa pagkakataong ito, at napakagaan na hindi naglakas loob magsalita ang hari sa unang araw. Ginang, oras na para bumalik tayo sa Dongguan. Hindi natin ito magagawa sa pagkakataong ito, at magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Masyadong mapanganib para sa iyo na manatili. Sinabi ni Nufo na nakatayo sa likod ng Black Widow, kahit na matatalo ang Chanson ngayong gabi nagalit siya, ngunit mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng Black Widow. Maraming mga eksperto sa Jiangsu at Zhejiang. Sa sandaling matuklasan sila, hindi siya lubos na sigurado na mapoprotektahan niya ang Black Widow. Huminga ng malalim ang Black Widow. Tiningnan niya si Yehan at ang iba pa sa loob ng kuta ng Chanson Society sa sandaling ito, na may madilim na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, natalo ako sa pagkakataong ito, ngunit huwag kang magmalaki, sa pagitan mo at ako ang paligsahan ay nagsisimula pa lang ngayon, sa huli tiyak na mamamatay ka sa aking mga kamay, personal kong puputulin ang iyong daluyan ng dugo para sa koleksyon, maghintay ka lang, Yehan. Siyempre, hindi alam ni Yehan na hindi pa umalis ang Black Widow, at ilang daang metro lang ang layo niya.
Sa sandaling ito, nakatayo siya sa kuta ng Chansen Society, nakatingin sa pangatlong general na si Yingshan, at sinabi na may mahinang ngiti, ngayon ako at ikaw ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Bloody Hand Hall ay natapos na, kaya, pangatlong general, dapat kang umalis, ang Jiangsu at Zhejiang ay hindi ang lugar kung saan dapat manatili ang iyong Bloody Hand Hall. Yehan, ano ang ibig mong sabihin? Nang marinig ito ng pangatlong general na si Yingshan, lumamig ang kanyang mga mata. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala, dahil sinabi kong hindi ako magsasaksak ng kutsilyo sa likod, tiyak na gagawin ko ito. Mayroon akong ilang kredibilidad, ngunit iyon ay kapag umatras ka na mula sa Jiangsu at Zhejiang, kung igigiit mong manatili sa Jiangsu at Zhejiang, huwag mo akong sisihin, Yehan, sa hindi pagtupad sa aking salita at pagtalikod sa iyo. Nang marinig ito, agad na umungal ang pangatlong general, ikaw na bastardo, ikaw na bastardo. Kabanata 315. Mali, kung ako ay isang masamang tao na sumire sa aking pangako, kung gayon ikaw ay isang bangkay na ngayon. Nakangiting sinabi ni Yehan, ipinangako kong hindi pakikialaman ang susyutang sa kabaligtaran, ngunit hindi ko ipinangako na hahayaan kang magpatuloy na umiral sa Jiangsu at Zhejiang, ang Jiangsu at Zhejiang ay akin na ngayon, dapat kang bumalik sa Zhejiang, kung saan ka dapat naruroon, bumalik ka at dalhin ang aking mga salita sa White-Faced Military Division, naniniwala akong gagawa siya ng tamang desisyon. Pinapanood ang pangatlong general na umalis kasama ang Disha team ng may galit, medyo naguluhan ang limang leader. Sa kanilang kasalukuyang lakas, maaari nilang tuluyang mapuksa ang pangatlong general at ang grupong ito. Maaari bang talagang gusto ni Yehan na umalis dahil sa pangakong iyon? Hindi ba gumawa ng isang pagkilos sa Bloody Hand Hall? Sa ilalim ng lupa, walang kredibilidad, lalo na laban sa sariling mga kaaway. Sinabi ni Yehan, ang mga pagkalugi ng Bloody Hand Hall ay umabot na sa limitasyon, kung magpapanatili sila ng kaunting lakas, hindi bababa sa tatlong salitang Bloody Hand Hall ay magpapatuloy na umiral. Hindi ito masamang bagay para sa atin. Kung gusto kong harapin ito sa hinaharap, Bloody Hand Hall, sa tingin mo ba na ang kasalukuyang lakas ng Bloody Hand Hall ay makakapigil sa akin? Matapos marinig ito ng limang leader, tumango sila. Kahit na hindi pa rin nila naiintindihan ang intensyon ni Yehan, tiyak na may mga dahilan si Yehan sa paggawa nito. Magdamag, ang Chansen ay matatalo. Kinabukasan, namatay ang hari sa labanan, at walang natitira sa ilalim ng kanyang utos. Napilitang umalis sina Black Widow at ang unang hari sa langit sa Jiangsu at Zhejiang. Sa gabi ring iyon, inilikas din ng White-Faced Military Division ang Sushutang. Umalis siya sa Jiangsu at Zhejiang, kahit nagalit siyang umalis sa Jiangsu at Zhejiang, ngunit ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa White-Faced Army Division na kung hindi siya umalis sa Jiangsu at Zhejiang, tiyak na aatakehin siya ni Yehan, kaya ang tanging paraan na kaya niyang gawin ay ang umalis sa Jiangsu at Zhejiang. Matapos sirain ang impluensya ng Chansen Society sa silangang China, hindi tinuligsan ni Yehan ang Sushutang. Alam ng White-Faced Military Commander na tinupad na ni Yehan ang kanyang pangako. Kung hindi siya magpapapuri, alam niyang eksakto kung ano ang mangyayari sa ibang pagkakataon. Hanggang ngayon, ang mundo sa ilalim ng lupa sa silangang China ay halos nahulog sa kamay ni Yehan. Sa buong silangang China, ang Zhejiang lang ang nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Sushutang. Nawala na nila ang kontrol sa ibang mga probinsya, at lahat ito ay nahulog sa kamay ni Yehan, malamig na mga kamay. Ngunit hanggat ang isang matalinong tao ay makakakita na ang Sushutang ay nasa paglubog ng araw na, kung mahuhulog si Jiang Yutang, ang mga tao sa ibaba ay magiging nagwawasak sa sarili, at ang mga puno ay mahuhulog at ang mga unggoy ay magkakalat. Sa oras na iyon, madaling madami na ni Yehan ang silangang China. Siyempre, ang palagay ng lahat ng ito ay may lakas si Yehan upang alisin ang bayani na si Jiang Yutang. Ang kapangyarihan ng Chansen Society sa silangang China ay napuksa, napilitang bumalik ang Black Widow sa Dongguan, at napilitang umalis ang White-Faced Army Division sa Jiangsu at Zhejiang. Matapos magawa ang mga bagay na ito, inasikaso ng limang leader ang mga kahihinatnan. Ngayon ay ganap nang nakapasok na si Yehan sa silangang China, hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa Bloody Hand Hall kahit na bumalik sila sa kanilang mga teritoryo, at ang paghahanap ng kanlungan kay Yehan ay hindi lamang nailigtas sa kanila mula sa takot sa Bloody Hand Hall, ngunit nagpapayaman din sa kanila ng malaki. Matapos harapin ang mga bagay sa silangang China, pansamantalang nakaka-relax si Yehan. Walang banta mula sa Chansen Society, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kung ang Chansen Society ay may matatag na paninindigan sa silangang China, mahihirapan ang kanyang buhay, tama ba? Ngayon, ang ganitong uri ng bagay ay hindi nangyayari.
Gayunpaman, nang nagpapahinga si Yehan, nagulat siya na tinawag siya ni Pangulo Zhong ng Fudan University. Humigit kumulang na nangangahulugang magkakaroon ng friendly basketball match sa pagitan ng Fudan University at Jiangsu at Zhejiang University bukas. Kung si Yehan kung malaya siya, hayaan siyang pumunta sa Jiangsu at Zhejiang University kasama ang team ng paaralan. Narinig na ni Principal Zhong ang tungkol sa mga kasanayan sa basketball ni Yehan. Kahit na ang slam dunk maniac na si Zhu Meng mula sa Fudan University ay hindi siya kayang talunin. Para matiyak, maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Yehan. Tungkol sa bagay na ito, hindi tumanggi si Yehan. Paano man, nasa Jiangsu at Zhejiang siya ngayon, kaya't hindi mahalaga kung tutulungan niya ang isang grupo. Bukod dito, gusto rin niyang pumunta sa Jiangsu at Zhejiang University upang tingnan sina Xiao Yunyan at Li Meiki. Matagal na siyang hindi nakakahanap sa kanila, at si Xiao Yunyan ay handang tumulong sa kanila nang makilala lang niya sila noon, lubos na pinahahalagahan ni Yehan ang pagkakaibigang ito. Ang Jiangsu at Zhejiang University ay matatagpuan sa Hangzhou. Maaga kinabukasan, dumating si Yehan sa hotel kung saan nagstay ang Fudan University team. Ang hotel ay matatagpuan malapit sa Jiangsu at Zhejiang University. Nakita niya si Yehan na dumarating. Siya, ngunit si Zhu Meng ay masaya pa ring makita siya rito, at nakangiting sinabi, Yehan, narinig ko kay Principal Zhong na darating ka rin. Hindi ako naniwala noong una, pero hindi ko inaasahan na darating ka. Magtulungan tayo mamaya, pakialaman mo ang mga lalaking iyon mula sa Jiangsu at Zhejiang. Ngumiti si Yehan at sinabi, sapat na ang pagkakaroon mo, nanunood lang ako ng saya, pupunta na ba tayo? Ang team na ito ay pinamunuan ng isang basketball coach mula sa Fordham University. Ngumiti siya at sinabi, narito ako sa sandaling makababa ako sa boss, estudyante Yehan. Ako ang basketball coach ni Zhu Meng. Ang pangalan ko ay Fang Wenyuan. Ngumiti si Yehan at nakipagkamay sa kanya. Maya-maya lang, dumating ang isang boss sa pasukan ng hotel. Matapos sumakay sa bus ang mga miyembro ng Fudan University team, nagmaneho ang bus patungo sa Jiangsu at Zhejiang University. Ang Jiangsu at Zhejiang University ay isang kilalang universidad din sa China. Ang mga mag-aaral na may talento mula sa buong paaralan ay nagtipon sa paaralan. Maaaring sabihin na ito ay isang lugar na puno ng mga talento. Ang ganitong uri ng atmosfera ay hindi matatalo sa Fordham University. Ang Jiangsu at Zhejiang University ay may isang espesyal na panloob na basketball court. Ngayon, ang friendly basketball match sa pagitan ng Fudan University at Jiangsu at Zhejiang University ay nakalat sa paaralan. Sa makatuwid, marami sa mga mag-aaral ang tumakbo sa basketball court upang manood ng maaga. Ang auditorium ay puno ng Jiangsu at Zhejiang University. Mga mag-aaral, ang ilang mga mag-aaral ay naghila pa ng mga spokes na may nakasulat na Jiangsu University must win. Matapos dalhin ni Coach Fang Wenyuan ang mga tao mula sa Fudan University sa basketball court sa pamamagitan ng isang espesyal na pasilyo, pumunta siya upang talakayin ang mga bagay sa mga tao mula sa Jiangsu at Zhejiang University, iniwan sina Zhu Meng at ang iba pa upang maging aktibo sa basketball court, pinapanood ang mga manunood sa loob ng basketball court. Ang mga upuan ay puno ng mga mag-aaral mula sa Jiangsu at Zhejiang University, inunat ni Zhu Meng ang kanyang mga kamay at paa at ngumiti kay Yehan, Yehan, hindi ko inaasahan na marami palang magaganda sa Jiangsu at Zhejiang University, hindi masama kaysa sa ating Fudan University. Ngumiti si Yehan at sinabi, narito ka para maglaro ng basketball, hindi para makita ang mga magaganda. Mag-ingat ka kapag naakit ka ng mga magaganda at makaligtaan ang tira. Ngumiti si Zhu Meng at sinabi, okay lang, tingnan lang natin, hindi ito makakaapekto sa laro, bukod dito, ang aking kasintahan ay ang aming school bell sa Fudan, paano ka maaakit sa kanila, nga pala, Yehan, ikaw at ang school bell ni Lida ay umuunlad paano ito. Nang marinig ito, medyo hindi makapagsalita si Yehan, at sinabi niya, si Li Xinran at ako ay hindi ang uri ng relasyon na iniisip mo, ito ay isang purong pagkakaibigan lang. Tumingin ng may paghamak si Jumong sa kanya, at sinabi, masyadong nahihiya kayong aminin ito, lahat sa paaralan ngayon ay iniisip na kayo ay mag-asawa, pero pag-uusapan ito, talagang maganda si Li Dahua, dapat kayong dalawa na makuha ang pagkakataong nawala. Hindi na nagabalang pansinin siya ni Yehan, at direktang umupo sa upuan sa labas ng linya. Sa friendly match ngayon, dahil nandito si Jumong, malamang na hindi na niya kailangan siyang maglaro. Kailangan lang niyang manood mula sa gilid. Kung talagang kailangan siya, hindi pa huli upang maglaro.
Sa oras na ito, dumating din ang basketball team ng Jiangsu at Zhejiang University, lahat sila ay nakasuot ng puting jersey, matangkad at malakas, nakatingin kay Jumong at sa iba pa ng hindi magandang tingin, at ang ilan ay nagtaas pa ng gitnang daliri sa kanila na may tingin ng pangmamaliit. Nang makita ito, medyo nagalit ang mga miyembro ng basketball team ng Fudan University, ngunit si Jumeng ay kalmado pa rin at hindi pinansin ang mga miyembro ng basketball team ng Jiangsu at Zhejiang University. Lihim na tumango si Yehan. Si Jumeng ay isang mature at matatag na tao. Kung magpapatuloy siyang maglaro ng basketball sa hinaharap, maaaring hindi siya maging isang talento. Gayunpaman, isang matangkad na binata sa basketball team ng Jiangsu Zhejiang University ang nakakuha ng atensyon ni Yehan. Mahaba ang kanyang buhok, nakatali ng isang headband, at siya ay naglalaro ng bola sa sandaling ito, ngunit tumpak ang kanyang tira, halos lahat ay tumatama. Kabanata 316. Siyempre, hindi naaakit si Yehan sa kanya dahil sa kanyang kagwapuhan, ni dahil sa kanyang tumpak na mga tira sa basketball, kundi dahil naramdaman niya ang aura ng isang mandirigma mula sa taong ito, at siya ay nasa larangan pa rin ng paglilinang ng Yuan. Lubos na nagulat si Yehan na ang isang martial artist sa realm ay isang estudyante. Pagkatapos nito, tiningnan ulit ni Yehan sina Jumeng at ang iba pa. Mayroong isang master ng basketball sa Jiangsu at Zhejiang University na nasa larangan ng paglilinang ng Yuan, at maaaring maliit na pagkakataon na manalo sina Jumeng at ang iba pa. Gamit ang taong ito, maaari nilang ganap na sugpuin sina Jumeng at ang iba pa. Maya-maya lang, opisyal na nagsimula ang laro ng basketball. Nagagawa ng dalawang panig sa bola. Nang itapon ng referee ang bola pataas, sina Jumong at ang mahabang buhok na binata na may malungkot na mga mata ay sabay-sabay na tumalon, sinusubukang agawin ang bola. Fayut ay talagang tumalon ng mas mataas kaysa sa kanya, at direktang itinapon ang bola sa Jiangsu at Zhejiang University. Jumong, huwag kang matulala, ipagtanggol mo ang sarili mo. Nang makita si Jumong na natulala sa basketball court, agad na sumigaw si Coach Fang Wenyuan sa labas ng linya. Nagising si Jumong sa tunog na ito, at dali-daling tumakbo patungo sa mahabang buhok na binata, mahigpit na ipinagtanggol siya, pinipigilan siyang magkaroon ng pagkakataong magtapon ng bola. Nakaharap sa depensa ni Jumong, magaan na ngumiti ang mahabang buhok na binata, na may panunuya sa sulok ng kanyang bibig. Agad, nakita kong umuusad at umatras ang kanyang katawan, at ang bola ay nasa kanyang kamay ng malaya. Bago pa makita ni Jumong kung paano siya gumagalaw, lumipas ang mahabang buhok na binata sa depensa ni Jumong, at pagkatapos ay isang maganda ang 3-step layup ay nagbigay sa Jiangsu at Zhejiang University ng 2 puntos. Nang makita ito, biglang pumalakpak ang mga estudyante ng Jiangsu at Zhejiang University, sumisigaw ng pangalan ng mahabang buhok na binata, Wu Yifeng, mahal kita, Wu Yifeng, mahal kita. Nang marinig ang palakpakan na sumasabog sa paligid niya, medyo pangit ang ekspresyon ni Jumong. Nakaharap sa kanyang depensa, madali lang na nakalusot ang mahabang buhok na binata, na nagparamdam sa kanya na nakaharap siya kay Yehan. Xingyi 7-star step. Sa labas ng korte, tiningnan ni Yehan ang mahabang buhok na binata, at kumunat ang kanyang noo. Nang lampasan ng taong ito ang depensa ni Jumong kanina, ang hindi matigil na footwork ay malinaw na ang natatanging teknik ng Xingyiman, ang Xingyi 7-star step. Natutunan din ito ni Yehan mula kay Zhao Hengtian, ngunit natutunan din ito ng binatang ito. Maaari bang may nagturo sa kanya ng Xingyiman Kung Fu? Nang makita na ang larangan ng binatang ito ay nasa larangan na ng paglilinang ng Yuan, natatakot akong hindi madaling sanayin siya. Iniisip ito, patuloy na tiningnan ni Yehan ang binatang ito. Sa korte, ang binatang ito ay patuloy na nagmamarka, ang kanyang kakayahan sa pagtalon ay kamangha-mangha, at ang lahat ng uri ng dunks at tira ay ginanap sa kanyang mga kamay. Napakasaya nito, na parang hindi niya alam kung gaano siya kapagod, nagpe-perform siya sa korte ng mag-isa. Natalo si Jumong sa isang serye ng mga depensa, at ang Fudan University ay hindi pa nakakagawa ng isang solong shot. Mababa ang kanilang moral na nagparamdam na namumula ang mga mata ni Coach Fang Wenyuan, at patuloy siyang sumisigaw sa labas ng linya, sabihin kay Jumong at sa iba pa na mag-ingat sa mahabang buhok na binata. Gayunpaman, mababa ang moral ng Fudan University, ngunit tumataas ang sigla ng Jiangsu at Zhejiang University. Walang katapusang mga hiyawan mula sa Jiangsu at Zhejiang University sa lahat ng dako, at ang tunog ay nahulog sa tainga ni Jumong, at napakasakit nito. Ipagtanggol ka agad, huwag mo siyang hayaang makalampas sa iba. Napakainis ni Coach Fang Wenyuan. Paano magkakaroon ng ganitong basketball monster ang Jiangsu Zhejiang University? Mahigpit na kumapit sa kanyang katawan, wala man lang siyang pagkakataong mag-dribble.
Nang makita ito, umismid ang mahabang buhok na binata. Agad, nang makita na walang galaw mula sa kanya, ang mga katawan ng tatlo kay Jumong ay lumipad patalikod at dumulas ng 4 o 5 metro sa korte. Sa sandaling ito, tumalon ang mahabang buhok na binata at nagdump, pinasabog ang palakpakan ng mga manunood. Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon ni na Jumong at ng iba pa, kumunat ang noo ni Yehan. Ang mahabang buhok na binata ay naglabas lang ng pag-atake na katulad ng bengkuan gamit ang kanyang mga bahagi ng katawan. Kahit na hindi nito papatayin sina Jumong at ang iba pa, masasaktan ang kanyang mga kalamnan at buto. Hindi ito maiiwasan, ngunit hindi ikakawalang bisa ng referee ang bola dahil sa paningin ng mga tagalabas, sina Jumong at ang iba pa ay lumipad patalikod sa kanilang sarili, at wala namang ginawa ang mahabang buhok na binata. Ang paggamit ng katawan upang maglabas ng isang pag-atake na katulad ng bengkuan ay hindi isang bagay na maaaring ituro ng mga ordinaryong shingi boxer. Tinitingnan ng laban na napilitang tumigil sa sandaling ito, pinanood ni Yehan ang mahabang buhok na binata na kumunat ang noo. Ang kasaysayan ng mga tao ay hindi dapat simple. Jumong, kumusta kayong tatlo? Okay ba kayong tatlo? Tinulungan ng mga miyembro ng team ng Fuden University ang tatlo sa kanila sa field. Natatakot akong matatalo. Kahit na hindi pa rin naglaro si Yehan, maaaring hindi niya maibabalik ang sitwasyon ng mag-isa. Okay lang ako, medyo nagkamali lang ako ng balat, si Bingzi at ang iba pa ay nabali ang buto. Malamig na sinabi ni Zumeng. Mas malakas ang kanyang pisikal na fitness kaysa sa ordinaryong tao, kaya't hindi ito isang malaking problema, ngunit hindi kaya ng dalawang iba pang tao, kailangan nilang pumunta agad. Ipinadala sa ospital. Tiyak na naglaro ng maruming trick ang hayop na iyon kanina, kung hindi, paano nahulog ng napakasama sina Bingzi at ang dalawa, nabali pa nga ang kanilang mga buto. Galit na nagmukhang ang ibang mga miyembro ng team ng Fuden University, kahit na mula sa ibabaw ay parang Jiangso at Zhejiang. Ang mahabang buhok na binata sa universidad ay hindi nagkamali. Hayaan mo akong tingnan. Lumapit si Yehan sa oras na ito, itinaas ang mga paa ng dalawang manlalaro upang tingnan sila, at pagkatapos ay sinabi, ang tibia ay nabali, at hindi na ako makapaglaro, ngunit hindi ito isang malubhang problema, huwag kang mag-alala. Ganoon din sa ospital pagkatapos ng pagtatapos ng kompetisyon. Estudyante Yehan, maaaring kailanganin kang maglaro sa susunod. Ang manlalaro na iyon mula sa Jiangsu at Zhejiang University ay isang basketball pervert lang. Nakangiting sinabi ni Fang Wenyuan. Siyempre, hindi pa niya nakikita sina Yehan at Zumeng na naglalaban sa Fuden University. Kung hindi, sasabihin din niya na si Yehan ay isang basketball pervert. Ganoon din ka-pervert ang lalaking iyon. Nakangiting sinabi ni Jumong, hindi ko siya maitatanggol, at ibibigay ko siya sa iyo kapag naglaro siya. Okay lang, kaya mo pa bang maglaro? Tumingin sa kanya si Yehan at nagtanong. Okay lang, medyo nasira lang ang balat ko, okay lang. Tumayo si Jumong at sinabi, tinatapik ang kanyang dibdib. Sinabi ni Fang Wenyuan, sige, kapag kayo ay dalawa ay pumasok na sa field, dapat kayong mag-ingat sa manlalaro na iyon mula sa Jiangsu at Zhejiang University at subukang mag-score. Nasugatan sina Li Bing at ang iba pa. Papalitan natin ng dalawang manlalaro dito. Okay, tara na. Siyempre, ang Fuden University ay dumating sa Jiangsu at Zhejiang upang maglaro ng friendly match hindi lamang ng 5 manlalaro, kundi pati na rin ng mga substitute player sa ibaba. Ang friendly match na ito ay tumagal ng 40 minuto, nahahati sa 4 na quarter, 10 minuto bawat isa, at nagsimula ang susunod na round. Sa pagkakataong ito, si Yehan naman ang kukuha ng bola kasama ang mahabang buhok na binata mula sa Fordham University. Nang itapon ng referee ang bola pataas, sina Yehan at ang mahabang buhok na binata ay tumalon ng sabay-sabay, ngunit sa pagkakataong ito, naiiba ang resulta, at ang paligid ay nasindak din ng sandali. Matapos tumalon sina Yehan at ang mahabang buhok na binata, direktang tumalon si Yehan ng mas mataas kaysa sa mahabang buhok na binata, at pagkatapos ay itinapon ang bola kina Jumong at sa iba pa. Sige, itapon mo ang bola, itapon mo ang bola. Nahuli ng isang manlalaro mula sa Fordham University ang bola na itinapon ni Yehan, at direktang sumigaw si Zumeng habang tumatakbo. Dribbled ng manlalaro ang bola lampas sa 3-point line para mag-shoot. Direktang nahuli ni Zumeng ang bola at nag-dunk, at sa wakas ay nakapuntos ang Fuden University. Kabanata 317. Imposible, mas mataas tumalon ang lalaking ito kaysa kay Wu Yifeng na lumilipad. Namangha ang mga tao ng Jiangsu at Zhejiang University. Pero mas mataas tumalon si Yehan kaysa sa kanya. Sa korte, tiningnan ni Wu Yifeng si Yehan,
kumikislap ang kanyang mga mata ng malamig, hindi ordinaryong tao si Yehan, naramdaman din niya ito, noong una ay naisip niya na si Yehan ay isang ordinaryong tao, kaya hindi niya ipinakita ang kanyang perpektong lakas, hayaan si Yehan upang agawin ang bola sa nakaraan. Nakakatuwa, mag-e-enjoy ako sa iyo sa susunod. Nakangiting naglaro si Wu Yifeng, at agad na nagsimulang tumakbo sa basketball court, nahuli ang bola na ipinasa mula sa Jiangsu at Zhejiang University, ngunit sa halip na magtira, lumingon siya at humarap sa bola. Hinaplos ni Yehan ang kanyang mga daliri. Hindi siya binaygo ni Yehan, direktang lumapit siya sa kanya at gumawa ng isang pagtatanggol, tiningnan ni Wu Yifeng si Yehan at ngumiti, ang paglalaro sa kanila, hindi ito mapaghamong, maglaro tayo sa kanila, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Patag na sinabi ni Yehan, hindi matatalo ang Fudan University. Maliban na lang kung mapipigilan mo ako, kung hindi, matatalo ang Fudan University mo ngayon sa lahat ng mukha. Umimik si Wu Yifeng, at agad na nagsimulang mag-dribble, gamit ang Xingyi 7-star step upang magmadali sa depensa ni Yehan, ngunit alam niya ang Xingyi paano hahayaan ni Yehan ng 7-star walk na magtagumpay siya. Ang bawat galaw ni Wu Yifeng ay nasa ilalim ng depensa ni Yehan. Nang makita na hindi nakalusot sa depensa ni Yehan si Wu Yifeng sa loob ng mahabang panahon, sumigaw ng gulat ang mga tao ng Jiangsu at Zhejiang University, nag-cheer para kay Wu Yifeng, at ang tunog ay nag-echo sa buong basketball court. Meichi, tumigil ka sa pagsigaw, ang taong iyon, parang si Yehan. Sa auditorium, maingat na tinitigan ni Xiao Yunyan si Yehan. Madali siyang makita. Narinig ni Li Meiki, na nag-cheer para kay Wu Yifeng, ang mga salita ni Xiao Yunyan, at nagulat na sinabi, Yunyan, iyon si Yehan, imposible, estudyante ba siya ng Fudan University? Hoy, huwag mong sabihin na hindi ako nagbigay pansin, talaga itong lalaking ito, pumunta siya sa ating paaralan para maglaro, hindi katakataka na napakagaling niya, kahit na si Wu Yifeng, na walang talo, ay nakilala ang kanyang kalaban. Parang hindi niya sinabi na siya ay isang estudyante ng Fudan University. Nagtatakang tumingin si Xiao Yunyan. Nang una niyang makilala si Yehan, sinabi ni Yehan na hindi siya isang estudyante, ngunit nagnenegosyo lang sa labas. Bakit siya lumitaw sa eksena ngayon? Sa basketball team ng Fordham University. Huwag kang mag-alala, panoorin natin silang maglaro. Talagang gusto kong malaman kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng laro, hahanapin natin si Yehan. Hindi kami kinokontak ng lalaking ito kapag pumupunta siya sa Hangzhou. Hindi niya kami itinuturing na mga kaibigan. Ngayon, dapat kong bigyan siya ng masarap na pagkain mamaya. Matapos magsalita, agad na tinitigan ni Li Meiki sina Yehan at Wu Yifeng sa korte, at tumigil sa pagsigaw at pag-cheer. Sa korte, nanginginig ang mga pigire, at ang mga manlalaro ng dalawang koponan ay patuloy na tumatakbo. Sina Yehan at Wu Yifeng lang ang patuloy na nag-dribble ng bola, at ang isa ay kalmadong nagtatanggol. Mas mahigpit, bigla, ipinasa niya ang bola. Dahil hindi niya maipasa ang depensa ni Yehan, hayaan ang ibang mga manlalaro na magtira at lumikha ng mga pagkakataon para sa kanya. Sa sandaling ipinasa ang bola, kumislap ang figure ni Wu Yifeng, at mabilis siyang tumakbo sa basketball court. Di nagtagal, nasa kanyang mga kamay na ang bola na ipinasa lang. Sa pagkakataong ito, hindi hinamon ni Wu Yifeng si Yehan. Sa halip, direktang tumalon siya sa labas ng 3-point line at lumipad patungo sa basket na parang isang lumilipad na tao. Ang nakakatakot na pagtalon at puwersa ng pagsabog ay nagdulot ng mga sigaw mula sa mga manunood. Malinaw na hindi ito ang unang dunk ni Wu Yifeng. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng maraming fans sa Jiangsu at Zhejiang University. Gayunpaman, habang lumilipad si Wu Yifeng sa posisyon ng basket at malapit ng mag-slam dunk, isa pang figure ang tumalon na parang trapeze mula sa kabilang direksyon. Halos sabay na dumating ang dalawa sa posisyon ng basket. Ang bola ay idinunk ni Yehan, at hininto ito ng kamay ni Yehan. Pareho silang may hawak na bola ng sabay. Nang makita ito, nagsigawan ang lahat sa paligid ng basketball court. Sa posisyon ng basket, pareho ng may hawak na bola sina Wu Yifeng at Yehan. Gusto nang mag-slam dunk ni Wu Yifeng, pero paano siya bibigyan ng pagkakataon ni Yehan? Nang makita na talagang hininto ni Yehan ang bola na malapit na niyang ibaba, lumamig ang mga mata ni Wu Yifeng, at sumabog ang lakas sa kanyang katawan, at gusto niyang ibagsak ang bola sa basket ng may malaking puwersa, at naramdaman ni Wu Yifeng na sumabog. Nang lumabas ang kapangyarihan, nanginginig ang palad ni Yehan, at sumabog din ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa at nagsama-sama sa bola.
Sa isang pagsabog sa ilalim ng epekto ng lakas ng kanilang dalawa, ang bola ay direktang sumabog, at ang pagsabog ng hangin ay parang isang maliit na bomba sa basketball court, at sabay silang bumagsak. Mas seryoso ang mga mata ni Wu Yifeng kaysa dati, ginamit niya ang panloob na lakas sa kanyang katawan kanina, hindi lamang upang mag-slam dunk, kundi pati na rin upang ipadala si Yehan na lumilipad. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Yehan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, kahit na bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Nang makita na sumabog ang bola sa ilalim ng mga kamay ng dalawa, agad na sumigaw ang lahat sa audience. Kailangan ng sobrang lakas upang magawa iyon. Paano nahuli ni Yehan at Wu Yifeng ang bola kanina? Gaano kalaki ang kapangyarihan na nagdulot ng nakakagulat na eksena na ito? Tanga, hindi ba? Ang bola ay sumabog, kaya't hindi ito matutusok ng karayom. Umalis ka, ang puwersa ng pagsabog ni Wu Yifeng ay napakasigla na. Hindi ko sinasabing si Wu Yifeng ang gumawa nito. Mukhang ang lalaki sa basketball team ng Fudan University ay isang basketball pervert din tulad ni Wu Yifeng. Oo, batay sa sitwasyon kung saan naglalaban ang dalawa kanina lang, kung ito man ay puwersa ng pagsabog, lakas, o teknik, pantay ang lakas ng kanilang dalawa. Akala ko ilang basura lang ang Fudan University kanina. Lumalabas na hindi pa naglalaro ang mga tunay na master. Sa loob ng basketball court, may mga talakayan sa lahat ng dako, at ang mga paksa ay umiikot lahat kay Yehan at Wu Yifeng. Sa korte, gulat din na tiningnan ni Jumong at ng iba pa ang eksena na ito, na pinasabog ang isang bola. Naglaro na sila ng basketball sa buong taon at alam nilang hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Ang lakas ni Jumong ay itinuturing ng pinakamataas sa mga ordinaryong tao. Hindi kaya ng isang ordinaryong tao. Tulad ng inaasahan, ang mga pervert lang ang makakaharap sa mga pervert. Nakangiting sinabi ni Zumeng, at dinala ang mga manlalaro ng Fudan University sa labas ng field. Sumabog ang bola, kaya kailangan niyang palitan ang bola para sa susunod na laro. Di nagtagal, nagsimula ang susunod na laro, at ang Fudan University naman ang naghahain. Sa korte, hindi hinawakan ni Yehan ang bola. Ang bola ay nasa kanilang panig. Kailangan lang niyang pigilan si Wu Yifeng na makuha ang bola, at si Wu Yifeng ay wala. Ang pagkakataong magtira, dahil nandito si Zumeng, hindi mapipigilan ng mga tao ng Jiangsu at Zhejiang University, isang slam dunk maniac. Kaya, sa ilalim ng depensa ni Yehan at pag-atake ni Jumeng, di nagtagal, naging pantay ang score sa Jiangsu at Zhejiang University. Susunod, kahit na alinman sa panig ang naghahain, isa lang ang layunin ni Yehan, at iyon ay si Wu Yifeng. Hindi siya pinapayagang magkaroon ng pagkakataong mag-score ng goal, lalo na ang pagkakataong manalo ng bola. Dahil sa sobrang pagkapigil ni Yehan, unti-unting nawala ng pasensya si Wu Yifeng. Wala pa siyang nakakaharap na kalaban sa basketball court, pero wala man lang siyang pagkakataong magtira kasama si Yehan, at na-defend siya hanggang sa mamatay. Lumabas ka! Nagalit si Wu Yifeng, at direktang sumugod sa depensa ni Yehan gamit ang brute force, gustong mag-slam dunk, ngunit nang magbanggaan ang katawan ni Wu Yifeng sa katawan ni Yehan, alam niya ang kanyang sariling lakas at Yehan. Gaano kalaki ang agwat dahil sa ilalim ng brute force ni Wu Yifeng, na natiling hindi gumagalaw ang katawan ni Yehan, nakatayo na parang isang tore ng bakal. Kabanata 318. Humihip ang referee ng kanyang sipol dahil ang marahas na pagbangga ni Wu Yifeng ay isang foul na at kailangan ng isang free throw. Walang problema para kay Wu Yifeng ang mga free throw, pero matapos ang ganitong uri ng banggaan, alam niyang napapababa niya si Yehan, at posible na mas malakas pa si Yehan kaysa sa kanya. Patuloy pa rin ang laro, pero mula nang pumasok sa field si Yehan, nabaligtad na ang eksena, at ang Jiangsu Zhejiang University naman ang hindi nakapuntos. Sa kanyang depensa, wala nang pagkakataon si Wu Yifeng na mag-score, at hindi maitatanggol ng ibang mga manlalaro ng Jiangsu Zhejiang University si Zumeng, kaya, patuloy na nakapuntos ang Fudan University, hinayla ang score ng Jiangsu at Zhejiang University ng malaking margin. Makikita na ang coach ng Jiangsu at Zhejiang University ay naging katulad ni Fang Wenyuan sa simula, patuloy na nagdidirekta sa labas ng linya. Sa basketball court, nakita ng mga estudyante ng Jiangsu at Zhejiang University ang malaking pagbabagong ito, at ang mga boses ng pag-cheer at pagsigaw ay unti-unting humina. Hindi nakalusot si Wu Yifeng sa depensa ni Yehan, at hindi maitatanggol ng ibang mga manlalaro ng Jiangsu at Zhejiang University ang dunk ni Zumeng, kaya hindi na sila nag-cheer. Hindi, maliban na lang kung matatalo ni Wu Yifeng si Yehan. Kawawa, kawawa, kung magpapatuloy ito, matatalo ang Jiangsu at Zhejiang University natin. Nakatutok na ang lalaki mula sa Fudan University kay Wu Yifeng at hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon.
Hindi maitatanggol ng ibang mga manlalaro sa ating paaralan ang dunk ng malaking lalaki mula sa Fudan University. Matatapos ang laro sa wala pang 10 minuto. Puno ng pag-aalala ang mga mukha ng mga estudyante ng Jiangsu at Zhejiang University. Karamihan sa kanilang mga mata ay nakatuon kay Wu Yifeng, inaasahan na maaalis niya si Yehan at makakapuntos ng isang goal upang mapalakas ang moral. Gayunpaman, maganda ang ideya, ngunit malupit ang katotohanan. Oo, sa mga tuntunin ng lakas, paano magiging kalaban ni Yehan si Wu Yifeng? Yun yan, ipapahiya ng lalaking ito na si Yehan ang ating paaralan. Nalulungkot na sinabi ni Lee Meiki, ang lalaking ito ay narito upang sirain ang sitwasyon, hindi, dapat ko siyang patayin mamaya, kung hindi, masyadong malaki ang ating pagkalugi. Ang iba ay makakasugpo kay Wu Yifeng sa mga tuntunin ng lakas. Ano ang magagawa natin? Umiling si Xiao Yunyan, pagkatapos ay ngumiti, pero kailangan siyang patayin. Noong nakaraan, niloko pa tayo ng lalaking ito na hindi siya isang estudyante. Oo, dapat siyang patayin ng maayos. Pagsang-ayon ng mukha ni Lee Meiki. Sa korte, nagpakita ng pagpatay ang mga mata ni Wu Yifeng, at naiinis siya, dahil kahit saan siya pumunta, palaging sinusundan siya ni Yehan, hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon. Pinapayuhan kita na huwag mo akong harangan, o magkakaproblema ka. Nang makita si Yehan na sinusundan siya na parang tagasunod, malamig na tiningnan ni Wu Yifeng si Yehan at nagbanta sa kanya, magaan na sinabi ni Yehan, ang iyong banta ay walang silbi sa akin. Kung kaya mo, maaari mong lampasan ang aking antas. Kung hindi mo maipasa, maaari ka lang sugpuin ang akin ngayon. Paalalahanan kita na ang oras ay 5 minuto na lang, at malapit ka nang mahuli sa amin. Maliban na lang kung patuloy kang makakapuntos ng mga goal, wala kang pagkakataon. Bastardo, ibigay mo sa akin ang bola. Nagkamali si Wu Yifeng upang maiwasan si Yehan, nahuli ang bola na ipinasa ng manlalaro, at pagkatapos ay tumalon. Hindi niya pinansin ang pagkagulat sa mundo, at direktang tumalon sa half-court line. Naglalaro siya patungo sa basketball hoop na parang tao. Hindi mahalaga kung hindi siya manalo sa laro ngayon, ngunit sa ilalim ng depensa ni Yehan, kailangan niyang mag-score ng isang goal upang mailigtas ang kanyang mukha, kung hindi, hindi siya makakapuntos ng isang solong goal laban kay Yehan, iyon ay magiging isang kumpletong kahihiyan. Pagtalon mula sa halftime line, ang mga aksyon ni Wu Yifeng ay nakakagulat lang. Ang nakakagulat na eksena na ito ay kayabang gawin ng isang tao. Pero talagang ginawa ito ni Wu Yifeng, at nag-shot patungo sa basketball hoop na parang langaw, na nagparamdam na tahimik ang tahimik na paligid. Gayunpaman, ang pagkilos ni Wu Yifeng ay maaari lamang magdulot sa kanya ng pagkabigo muli. Sa pagkakaroon ni Yehan, wala siyang pagkakataong manalo, hindi mahalaga kung ito ay lakas o basketball. Sa isang pagsipol, tumalon si Yehan, higit sa 2 metro sa itaas ng lupa. Wu Yifeng, na dumating, ay malamig na ngumiti, at direktang sinampal ang bola. Sa susunod na sandali, lumipad patalikod ang katawan ni Wu Yifeng na parang tinamaan ng kidlat sa ilalim ng mga mata ng isa-isa, at nahulog sa kalangitan sa basketball court. Tumalon si Wu Yifeng mula sa half-court line at nag-dunk. Ang nakakagulat na pagkilos na ito ay nagulat sa lahat sa basketball court. Pero nang nagulat ang lahat sa ganito, tumalon ang isang figure sa ilalim ng basket, higit sa 2 metro sa itaas ng lupa. Nang makita si Wu Yifeng, na dumating na sumabog, malamig na ngumiti si Yehanhan, at direktang sinampal ang bola sa kanyang kamay. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay dumating ng marahas. Nang maramdaman ang kapangyarihan na nagmumula sa bola, lumipad patalikod ang katawan ni Wu Yifeng na parang tinamaan ng kidlat, at bumagsak sa basketball court. Nang makita ito, nagkaroon ng pagsabog ng kaguluhan sa paligid ng basketball court. Ang nakakagulat na goal ni Wu Yifeng ay hindi pa rin nakapuntos, at nablock pa rin ni Yehan. Bukod dito, sa mga tuntunin ng banggaan ng puwersa, malinaw na hindi kalaban ni Yehan si Wu Yifeng, at nasugpo sa lahat ng direksyon. Alam ng mga tao mula sa Jiangsu at Zhejiang University na hindi malalampasan ni Wu Yifeng ang pagsubok ni Yehan kahit na sumabog siya ng sobrang lakas. Determinado silang matalo sa Jiangsu at Zhejiang University dahil natapos na ang laro sa 2 minuto. Gayunpaman, ang Jiangsu at Zhejiang University at Fudan University mayroon pa ring 10 puntos na pagkakaiba sa score, paano nila mababago ang pagkatalo sa tagumpay sa 2 minutong ito. Tinulungan ng mga manlalaro ng Jiangsu at Zhejiang University si Wu Yifeng. Lahat sila ay malamig na tumingin kay Yehan, at mukhang direktang lalaban na sila. Gayunpaman, natalo sila sa larong ito na hindi mapag-aalinlanganan. 2 minuto ang lumipas, natapos ang friendly match sa pagitan ng Jiangsu at Zhejiang University at Fudan University.
Nanalo ang Fudan University ng 12 puntos sa Jiangsu at Zhejiang University. Nagsaya sina Zumeng at ang iba pa at direktang itinaas si Yehan sa basketball court, tumayo. Sa pagtatapos ng laro, lumapit si Wu Yifeng kina Yehan at sa iba pa, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng matalas na gilid, tiningnan niya si Yehan at sinabi, natalo ako sa iyo ngayon, at sa susunod ay babawi ako ng 10 beses, maghintay ka lang. Ibinaba siya nina Zumeng at ng iba pa. Tiningnan niya si Wu Yifeng at sinabi, hindi ka iya-hiya ang pagkatalo, pero wala ka ng iba kundi ang maglabas ng mga ligaw na salita at banta pagkatapos matalo. Makikita na dapat may isang may malakas na katawan at isipan sa likod mo, kung may pagkakataon, gusto ko ring makilala siya sa loob ng ilang sandali. Ang kapangyarihan sa likod ko ay hindi maiisip. Magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Matapos magsalita, lumingon at umalis si Wu Yifeng, at sinabi ni Zumeng, ang mga hindi kayang maglos, Yehan, huwag mo siyang pansinin. Okay lang. Umiling si Yehan. Masayang lumapit si Coach Fang Wenyuan at sinabi, Yehan, Zumeng, napakagaling ng performance ninyo ngayon. Tiyak na mag-a-apply ako ng dagdag na kredito para sa inyo pagbalik namin sa paaralan. Nakangiting sinabi ni Zumeng, lahat ay nakasalalay kay Yehan ngayon, kung hindi niya na-block si Wu Yifeng, natalo sana ang Fudan University natin. Naiintindihan ito ni Coach Fang Wenyuan, pero paano man, nanalo ang Fudan University, na dapat ikatuwa. Pagkatapos nito, nagpunta si Coach Fang Wenyuan upang makipag-usap sa mga coach ng Jiangsu at Zhejiang University. Nagsabi rin sila ng ilang magagalang na salita at pinuri ang isa't isa, isang beses. Sa basketball court, unti-unting umalis ang mga estudyante ng Jiangsu at Zhejiang University. Sa pamumuno ni Wu Yifeng, talagang nalugi ang Jiangsu at Zhejiang University, na nagparamdam sa kanila ng sobrang lungkot. Kabanata 319. Yehan. Sa sandaling ito, narinig ni Yehan ang isang pamilyar na boses sa basketball court. Nang sundan ng tunog, nakita niyang si Xiao Yunyan at Li Meiki ay naglalakad hindi kalayuan. Putang ina, Yehan, may mga magaganda sa Jiangsu at Zhejiang University na kilala ka. Si Zumeng at ang iba pa ay nakitang lumalapit sina Xiao Yunyan at Li Meiki, at agad na naging may kaparehong kahulugan ang kanilang mga mata. May mga magaganda pa palang nakatago sa universidad. Hindi na pinansin ni Yehan ang grupong ito ng mga bastos, nilapitan si Xiao Yunyan at Li Meiki at sinabi na may ngiti, matagal na tayong hindi nagkita, dalawang magaganda. Tumingin si Li Meiki kay Yehan at hindi masaya na sinabi, Yehan, ayaw mo kaming kontakan nang pumunta ka sa Hangzhou. Nagkasundo na kami ni Yunyan kanina na kailangan mong pretuhin kami sa hapunan ngayon at hindi dapat masyadong mababa ang klase. Sige, walang problema. Agad na pumayag si Yehan. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta sa Jiangsu at Zhejiang University ay upang makilala sila. Muling sinabi ni Li Meiki, sobrang nakakatuwa, hindi masyadong mura para sa iyo. Bukod sa pagtrato sa amin sa isang malaking hapunan, kailangan mo ring imbitahan kami upang mag-enjoy. Ngayon, pinatayo mo ang Jiangsu at Zhejiang University sa laro, dapat kang magbayad sa akin ng mabigat. Umugong ang balikat ni Yehan at ngumiti, kaya naman hindi kasing galing ng Jiangsu at Zhejiang University ang mga ito. Hindi ko alintana, kailangan kitang patayin ngayon. Okay, Maggie. Ngumiti si Xiao Yunyan, tiningnan si Yehan at sinabi, Yehan, ang laro ng basketball kanina ay talagang kapana-panabik. Hindi ko inasahan na mahusay ka sa pakikipaglaban at sa paglalaro ng basketball. Sa totoo lang, estudyante ka ba ng Fudan University? Medyo ganon. Sabi ni Yehan na may hiya. Parang naalala niyang sinabi niya kay Xiao Yunyan at sa iba na hindi siya estudyante noon. Sa katunayan, talagang hindi siya estudyante ng Fudan University noon. Pumasok siya sa Fudan University para sa isang misyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, sabay na nagbigay ng walang pakialam na tingin sina Xiao Yunyan at Li Meiki. Pagkatapos, nakipagbati si Yehan kay Zumeng at sa iba pa, tinanggihan ang ideya ng sabay-sabay na hapunan, at dinala sina Xiao Yunyan at Li Meiki para umalis sa Jiangsu at Zhejiang University. Pagkalabas sa Jiangsu at Zhejiang University, tinawagan ni Yehan sina Shuqing at ang iba. Tinawagan niya sila upang makipagtagpo dahil nagpasya na si Yehan na umalis sa Jiangsu at Zhejiang kinabukasan, at mayroon pa siyang mga bagay na dapat asikasuhin sa Shanghai City. Gayunpaman, habang dinala ni Yehan sina Xiao Yunyan at ang dalawa sa isang mataas na hotel sa Hangzhou, tumunog ang telepono ni Zhou Yuner. Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan na ang stock ng kumpanya ni Zhou Yuner ay inatake, at ang kumpanya ni Zhou Yuner ay nakalista na,
at mahusay ang pagganap nito sa stock market, ngunit kahapon, isang hindi kilalang puwersa ang masamang nag-short sa kumpanya ng alahas ni Joe Yuner, at ang halaga ng merkado ay bumagsak na ngayon sa higit sa 15 yuan. Sa simula, ayaw ni Joe Yuner na sabihin kay Yehan ang tungkol dito, ngunit dahil sa masamang pag-short sa kumpanya, kailangan na niyang ibenta ang lahat ng ibinente ng kabilang panig. Halos lahat ng pera na nasa kamay niya ay na-invest na, kaya't humingi siya ng tulong kay Yehan. Nang marinig ito, naamoy ni Yehan ang isang sabuatan. Bakit may isang hindi kilalang puwersa ang umatake sa stock ng kumpanya ni Joe Yuner sa panahong ito? Tiyak na may problema dito. Nang maisip ito, sinabi ni Yehan, "Yuner, huwag mag-alala, aayusin ko ang bagay na ito, magtiwala ka sa akin, abisuhan mo lang ako pagkatapos masolusyonan ang problema." Dahil sinabi ni Yehan na may solusyon siya, walang pag-aalinlangan na pumayag si Joe Yuner. Pagkatapos nito, tinawagan ni Yehan si Old John. Si Old John ay isang pambihirang tao sa stock market. Ang kumpanya ni Joe Yuner ay inatake, at si Yehan ay maaari lamang humingi ng tulong sa kanya. Sa kabilang dulo ng telepono, nang marinig ni Old John ang kahilingan ni Yehan, agad siyang pumayag at nangakong tutulungan siyang masolusyonan ito sa loob ng isang araw. Sa pangako ni Old John, nakaramdam si Yehan ng malaking ginhawa, ngunit sino ang masamang nag-short sa kumpanya ng alahas ni Joe Yuner sa likod ng mga eksena? Isang kalaban sa merkado ba? Si Old John ay isang Diyos na tao sa stock market. Hindi nag-aalala si Yehan na hindi niya malulutas ang problemang ito. Malalaman lang ni Yehan ang tiyak na sitwasyon kapag bumalik siya sa Shanghai City bukas. Sa katunayan, ang kahilingan ni Yehan para sa tulong ay hindi isang mahirap na gawain para kay Old John. Tumawag siya, at may isang tao mula sa Europa at Amerika na agad na sumali, at natagpuan kung sino ang nasa likod ng sabuatan at masamang inaatake ang kumpanya ni Joe Yuner. Nablock ito sa loob ng hindi hihigit sa isang oras, at isang digmaan sa stock market ang tahimik na nagsimula. Sa isang mataas na hotel sa Hangzhou, habang nag-uusap sina Yehan at Xiao Yunyan, dumating sina Xu Qing at ang iba. "Hanzi, napakahusay ng mood ko ngayon, nai-invite ko si Miss Xiao." Dumating si Xu Qing sa mesa ni Yehan at umupo. Sumaubong sina Wu Yu, Hong Senador, at Zhang Shu kay Yehan at tumawag ng may paggalang. "Ye Xiao?" Hindi nila tatawagan si Yehan na Hanzi, tulad ng ginawa ni Xu Qing, dahil hindi pa umabot sa puntong iyon ang kanilang relasyon. Ngayon, ganap silang kumbinsido kay Yehan. Nandoon din sila bilang mga saksi sa laban sa Westlake. Nasaksihan nila ang pagkatalo ni Yehan kay Merong Chando, ang pinakamagaling na kabataan sa Timog. Napakalakas niya. Sino ang hindi magpapahalaga sa ganitong master? Nagbigay si Yehan ng sigarilyo sa bawat isa kay Xu Qing, at ngumingiti, "Tapos na ang bagay dito sa Hangzhou, at babalik na ako sa Shanghai City bukas, kaya bakit hindi mo tawagan ang lahat ng kaibigan mo para sa isang pagtitipon?" "Kaya, hindi ko na kayo ginulo, nagawa ba ito? Ano ang magagawa nila buong araw?" Sumagot si Xiao Yunyan. Alam niya sina Xu Qing at ang iba, parehong pangalawang henerasyon ng mga opisyal at ang pangalawang henerasyon ng kayamanan sa Hangzhou, kaya't alam niya ito ng pinakamainam. Sabi ni Xu Qing na may ngiti, "Miss Xiao, hindi ko masasabing ganun." Matapos makasama si Hanzi, "Hindi na ako ang Xu Qing na dati na kumakain, umiinom at nag-e-enjoy. Ngayon kami rin ay mga tao na may mga ideya at ambisyon, para makagawa ng mga natatanging kontribusyon sa pag-unlad ng Hangzhou sa hinaharap." Parehong tumingin si Yehan at Xiao Yunyan sa lalaking ito na puno ng pagmamalaki. Talagang mahusay siya sa pagyayabang, mabuti na lang at hindi siya nakakasira sa lipunan. Siyempre, nagbago na nga sina Xu Qing at ang iba, at hindi na sila kasing walang habag gaya ng dati. Nang nakaserve na ang pagkain, ang 7 tao ay nag-uusap habang kumakain. Sinabi ni Yehan kay Xu Qing sa sandaling ito, "Xu Qing, tumatanda na kayo, naiisip mo na bang talagang gumawa ng totoong karera mula dito?" Nang marinig ito, nagkatinginan ng 4 na tao ni Xu Qing, ibinaba ang kanilang mga chopsticks, at sinabi ni Xu Qing, "Hanzi, naiisip ko na ang sinabi mo. Sa totoo lang, talagang hindi ko kayang pumasok sa isang family company at magtrabaho ng tapat. Kahit na magtagumpay ako sa pagsisimula ng sarili kong negosyo, ito ay dahil sa koneksyon ng pamilya, masyadong hindi ito hamon, kaya mas mabuti pang maging komportable na pangalawang henerasyon ng mayaman. Magandang magkaroon ng ganitong ideya." Tumango si Yehan at sinabi, "Mayroon akong isang plano, hindi ko alam kung gusto mo itong marinig, kung sa tingin mo ay maayos, gusto kong ipagkatiwala ito sa iyo." Kabanata 320. Talaga, nang marinig ito, sumakang mga mata ni Xu Qing. Dahil ito ay plano ni Yehan, tiyak na magiging napaka-exciting at hamon ito. "Oo, totoo.
Sabi ni Yehan, gusto kong bumuo ng isang club dito sa Hangzhou, katulad ng sa Earth dito. Siyempre, hindi ang layunin ko ay kumita ng pera kundi ang mag-ipon ng mga koneksyon. Ang mga pangunahing target ay mga kilalang tao sa opisyal na bilog at mga bilog ng negosyo. Ang unang hakbang ay harapin ang Jiangsu at Zhejiang, at pagkatapos ay palawakin ito sa buong silangang China. Naiisip mo ba kung interesado ka sa planong ito? Sa katunayan, naisip ni Yehan ang ideyang ito matapos makita ang impluensya ni Merong Chando sa mundo ng negosyo sa langit at lupa. Maaari niyang ipaglaban ang underground world sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at isip, ngunit iba ang merkado. Sa mga koneksyon, hindi mo sila mapapabagsak sa pamamagitan ng pagpatay o pakikipaglaban. Kailangan itong pamahalaan ng unti-unti upang mabuo ang network ng mga relasyong ito. Nang marinig ang plano ni Yehan, parang na-overwhelm si Shu Qing. Napaka-challenging ng planong ito, kaya't mabilis siyang umiling at nagsabi, Hanzi, dahil nagtitiwala ka sa akin, tiyak na tutulungan kitang makamit ang planong ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka mabibigo. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya ng negosyante, mahusay si Shu Qing sa pagbuo ng mga koneksyon at pakikipag-socialize sa mga sitwasyon na na-expose siya mula pagkabata. Kaya't habang sumisikat ang mga mata ni Shu Qing sa plano ni Yehan, sabik din siyang harapin ito. Ang buhay, hindi ba para dito? Isang masiglang kaganapan na karapat-dapat sa buhay na ito. Okay, magkano ang kinakailangan na kapital para simulan ang club na ito? Tanong ni Yehan. 500 milyon, kung ito man ay pagtatayo ng club o pagbuo ng mga koneksyon, kailangan talagang gumastos. Kalmado at sinagot ni Shu Qing. Success, ibibigay ko sa iyo ang 500 milyong panimulang kapital, at ikaw na ang bahala kung paano mo ito pamahalaan. Diretsyong nagpasya si Yehan, at pagkatapos ay sinabi, kung sakaling magkaroon ka ng problema sa Jiangsu at Zhejiang na hindi mo masolusyonan, maaari mong tanungin si Hiao Zhang, at tutulong siya sa iyo. Kapag naayos na ang Jiangsu at Zhejiang, maaari mong piliin ang Jianfu Province, Guian Province, Jiangsu Province, Dongshan Province, at may mga taong tutulong sa iyo sa dilim, ngunit huwag mong iunat ang iyong mga kamay sa Zhejiang, hindi pa ito nasa saklaw natin. Naiintindihan ko. Tumango ng seryoso si Shu Qing. Naantig siya sa tiwala ni Yehan sa kanya at sa parehong pagkakataon ay nagpasya na sumunod kay Yehan sa isang malaking karera. Kahit na limitado ito sa silangang China, masisiyahan na siya, pero simpleng ang pananaw ni Yehan ay hindi lamang limitado sa silangang China. Siyempre, hindi. Gusto niyang bumuo ng isang malakas na network sa timog upang mapadali ang kanyang karera sa merkado. Si Xiao Yunyan ay dahan-dahang ngumunguya sa tabi, tahimik na nakikinig sa pag-uusap ni Yehan at Shu Qing. Mula sa pag-uusap nadama niyang may malaking ambisyon si Yehan, at hawak niya ang lahat ng mga koneksyon sa opisyal at mga bilog ng negosyo sa silangang China. Tiyak na ito ay isang hindi nakikita at napakalaking kayamanan. Paano kung ipakilala kita sa isang tao? Ibinaba ni Xiao Yunyan ang kanyang chopsticks, tiningnan si Yehan at ngumiti, at sinabi ito. Nang marinig ito, nagtanong si Yehan, talent, anong uri ng talento? Katulad ko, sabi ni Xiao Yunyan na may ngiti. Ikaw, ngumiti si Shu Qing, nasa paaralan ka pa, kung malaman niya ni Mayor Xiao, tiyak na buburahin niya ang clubhouse. Sinabi ni Xiao Yunyan, sino ang nagsabing hindi ka pwedeng mag-aral at magtrabaho sa parehong oras? Ang tawag ko dito ay work-study program, upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng pamilya. Ano sa tingin mo, welcome o hindi? Huwag itanong sa akin, ang malaking boss ay nakaupo sa tabi mo. Ipinagsawalang bahala ni Shu Qing. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung talagang iniisip mo ito, wala akong problema dito, at ikaw, isang talented student mula sa Jiangsu at Zhejiang University, ay makakapagbigay ng mungkahi. Sa tingin ko mas mabilis na maipapatupad ang planong ito. Sa ganitong kaso, mag-toast tayo sa ating kinabukasan. Itinaas ng lahat sa mesa ang kanilang mga baso at nagting. Ang pagtatatag ng clubhouse sa Jiangsu at Zhejiang ay tanging unang hakbang ni Yehan. Saan man siya pumunta sa hinaharap, dapat ay develop ang mga koneksyon na pag-aari ng clubhouse. Kung gusto niyang patalsikin si Merong Tian, hindi siya umasa sa lakas. Hindi, dapat itong suportahan ng malakas na lakas ng ekonomiya. Ang pamilya Merong ay overlord na sa timog na underground world, kaya't si Merong Chando ay may malaking bentahe na. Sa bagay na ito, maaari ni Yehan na bumuo ng sarili niyang puwersa upang labanan, ngunit sa ngayon, hindi lang sa underground world ang matatag ang pamilya Merong. Lumitaw si Merong Chando at nakapagpayaman pa para sa pamilya Merong sa mundo ng negosyo.
Kaya, kung gusto mong patalsikin si Merong Chando, hindi mo ito magagawa sa pamamagitan ng lakas, at ang mundo ng negosyo ay isang labanan din para sa kanilang dalawa. Sa huli, ibinigay ni Yehan ang pangalan ng club, Tianlong Club. Ang kahulugan nito ay tiyak na pagmamay-ari ng Tianlong Group. Sa puntong ito, talagang natapos na ang mga gawain ni Yehan sa Jiangsu at Zhejiang. Bumalik siya sa Shanghai City. Pagbalik, agad na tinanong ni Yehan ang sitwasyon ng kumpanya ni Yuner sa susunod na linggo. Natapos na ang digmaan sa stock market at ang digmaan sa stock market na ito ay nagbigay sa kumpanya ni Joe Yuner ng maraming benepisyo. Kumita siya ng malaki, at si Yehan, ang tao sa likod nito, ay nalaman din mula kay Old John na ito ay ang Southern Woods International at isang malaking kumpanya na tinatawag na Wenchao Group. Sa pagitan ng mga ito, ang Woods International ay isang direktor ng Southern Business Alliance, at ang Wenchao Group ay isang miyembro ng Southern Business Alliance. Masamang inatake nila ang stock ng kumpanya ni Joe Yuner sa merkado, at tiyak na may anino ni Merong Chando sa likod nito. May gusto bang makipaglaro sa akin sa merkado si Merong Chando? Matapos malaman ang dahilan, ngumiti si Yehan, at sinabi ni Old John, ang mga tao ko ay bumili na ng 60% ng mga bahagi ng Wenchao Group. Sayang, ang mga tao sa Woods International ay nakita ang maling sitwasyon at napakabilis na umatras ng kanilang kapital, kung hindi, tiyak na magbabayad sila ng ilang presyo. Gusto mo bang ibenta ang 60% ng mga bahagi o gamitin ito upang kontrolin ang Wenchao Group? Sabi ni Yehan, Old John, iyon na ito. Hindi ko pa nga kayo nakapagpasalamat sa pagtulong. I manage mo ang 60% ng mga bahagi sa sarili mo. No, no, no. Umiling si Old John at nagsabi, ang focus ng merkado ko ay hindi sa China, walang silbi na panatilihin ito, at sayang naman na ibenta ito sa iba. Sa palagay ko dapat mong bilhin ang 60% ng mga bahagi. Ikuha mo ito, hayaan akong imbestigahan. Ang Wenchao Group ay nakikibahagi sa real estate investment. Magandang hinaharap ito. Kung ipagpapatuloy ang pag-unlad, inaasahan itong maging nangungunang kumpanya sa industriya ng real estate ng Huaxia sa hinaharap. Sa ngayon, kung hawak natin ang 60% ng mga bahagi dito, ibig sabihin ay naubos na. Kapag nawala mo ang kontrol sa Wenchao Group, kung sumali ka sa Wenchao Group sa oras na ito, tiyak na magiging malaking tulong ito sa iyong karera. Medyo naengganyo si Yehan. Sa ngayon sa China, mabilis na umuunlad ang industriya ng real estate. Talagang isang piraso ito na ginugusto ng mga tao, at sinabi na ni Joe Yuner noon na ang kanyang hinaharap na pag-unlad ay kasangkot din sa industriya ng real estate. Kung ngayon ay may springboard ng Wenchao Group, magiging mas madali ang pag-unlad sa hinaharap. Ang punto ay kakulangan siya ng tauhan sa ngayon. Imposible para sa kanya na kontrolin ang Wenchao Group sa kanyang sarili.